Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hindi na po ako ginanyan. Huwag mo ako sisirain kay Victor po. Gusto ko lang po malaman lahat ng kalokohan ginagawa niyo sa barangay natin. Ang galing mo drama, hindi po ako nagdadrama. Nasaktan po ako. Pasukin mo yung kalaban nito. Huwag kayo magpapapasok. Labas. Ay, natutalo ako habang hinasabunutan ako. Hawak ako ng mga tanod mo. Baka sinungaling. Hindi ako sinungaling, Kap. Mamatay na sa akin ang sinungaling, Kap. Binugbog, ipinakulong at pinagbantaan ng kapitan ng barangay ang biktima, babaeng purok leader. Parehong mga tao ng alkalde ng San Jose del Monte, Bulacan na si Mayor Ray San Pedro. Puro pa sa ako. Puro pagpong na matuta ang ginawa sa akin. Tinutukan mo pa ako ng baril. Kaya naman sa eksenang ito, sa loob mismo ng tanggapan ni Mayor San Pedro at sa harap ng bitag, napilitan magsalita si Mayor sa reklamo ng purok leader laban sa kapitan ng barangay. Pero pag sa babae kasi paling makakaya wala tayong kalaban-laban sa babae pagkaya niya. Hindi ko dadaan sa sarili kong pananakit na babae sa babae. People's Day sa Bitag Action Center. Paika-ikang dumating at matyagang pumila ang purok leader na si Ginang Lorna Bendetahan alias Onay. Amang sinasabunutan nila akong dalawa, yung mga tanong hawak ang kamay ko. Tapos bigla pong dumating si Kapitan Batigas. Mo, naipapatayin kita, sabay ampas mo ng batuta sa likod ko. Sa videong ito, nakuha ng kanyang mga kapitbahay, makikita ang pangbubugbog kay Onay. Video mo. Hinarang si Onay. Pansinin ang babaeng ito na nakaputing t-shirt. Pilit namang kinaharang ang biktimang si Onay. Ano si Onay? Hinarang si Onay ng dalawang babae. Maya-maya pa, eto na mga sumunod na eksena. Pumunta ka rito sa may banda ko na ano. Si Onay, tulungan. Tulungan na. Nino! Sinabi ni Batigas sa Balacan! Nakita niyo ba? Sabi ko, Kap, tama na! Sabi ni Batigas, huwag kang makialam! Grabe ginawa niya sa akin. Pinatay niya na ako noong araw na yun. Pilay at pasa ang tinamo ng biktima mula sa pambubugbog ni Kapitan Mario Batigas at mga tanod nito. Si Onay, isang purok leader ng barangay Bagong Buhay 3 na pinamumunuan ni Kapitan Mario Batigas. Bilang community leader sa kanilang lugar sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan, trabaho ni Onay na pakinggan ang malilit na problema sa kanilang nasasakupang purok. Ang salita ng mga kapitbahay namin na buti pa raw po ako may nagagawa, na hindi naman po daw ako nakaupo, samantala yung mga nakaupo daw po walang nagagawa. Bukod sa pagiging purok leader, isa ring masugid na taga-suporta ni San Jose del Monte, Bulacan, Mayor Ray San Pedro. Subalit ang pagmamalasakit ni Onay sa problema ng mga residente sa kanilang nasasakupang purok ang naging dahilan para pag-initan daw siya ng kanyang barangay captain na si Mario Batigas. Meron po siyang pinakulong na isang babae, humingi po ng tulong sa akin yung babae. Sabi ko, kung sa parte kay Kapitan, hindi ko kaya dahil nagagalit na sa akin si Kapitan. Gusto lang ng babae magpa-blatter. Sabi niya, wala po akong karapatan dahil hindi po ako elected official. Nakikilam daw po ako dun sa problema. Lumapit po sa akin eh. Nitong 24 ng Enero taong kasalukuyan,
Naganap ang pambubugbog kay Onay ni Kapitan Batigas at mga tauhan nito. Si Onay ipinakulong matapos bugbugin ng mga tauhan ni Kapitan Batigas. Direct assault ang ikinaso sa kanya. Si Mayor San Pedro ang mismong nagbayad ng piyansa ni Onay sa kasong isinampa ni Kapitan ng barangay na si Mario Batigas. Upang kumpirmahin kung totoo ang sumbong ni Onay, agad kumilos ang aming mga babaeng staff na nagpanggap bilang mga estudyante. Sir, paano po kapag mayroong away or conflict dito sa barangay po, paano po ba yung proseso nun? Normally, yung may complaint, nagpapablatter, tapos isineset natin ang araw yun. At may mga in charge naman doon, halimbawa kung duty of the day na kagawad, sila na nag-aayos. Sa sumunod na katanungan ng aming actress na estudyante, pakinggan ang sagot ni Kapitan Batigas, tila may pinatatamaan. Nasangkot na din po ba kayo sa ibang away or conflict? Siyempre, pagka nabastos tayo, lalong-lalo na sa maraming mga tao, kung minsan di natin maalis na kasuhan natin sila ng direct assault. Siyempre, kahit sinong barangay chairman sa buong Pilipinas, kapag nabastos ka, hindi mo maiwasan na makasuhan mo sila ng direct assault. Pero payo ni Batigas sa mga undercover ng bitag, hindi daw dapat nananakit ang mga katulad niyang barangay chairman. Hanggat maaari, iwasan natin na tayo ay makapanakit o kailangan lagi tayong may temperance tayo kasi pag hindi tayo nag-temper dyan, kumisan ka kahit nababastos tayo, iba kunting bagay lang, minsan nagbubuhat agad ng kamay eh. So kailangan diplomasya lang sa sarili at saka huwag tayo maging bias. Sabi ko, paano kasalanan ko? Sabi sa akin ako, siga dito, hinampas na naman ako ng batuta sa likod. Pangatlong salita po sa akin, sabi niya, walang mayor sa akin, walang malakas kay mayor, walang tulpo. Makalipas ang 2 araw, mukhang nakaamoy si Kapitan Batigas na tinatrabaho na siya ng bitag. Sunod-sunod na text messages mula sa kanya ang pumasok sa bitag text line. Handa daw siyang sagutin anuman ang reklamo sa kanya. Kaya si Pentulfo sa bitag, pwede bang mapatawag na rin natin sino ba yung Batigas na chairman yan? Siya rin yung pakay ng subject namin na gusto rin namin makuha yung kanyang panig. Kung maaari, baka mapatawag na rin siya sa munisipyo kasi kung hindi, pupuntahan namin siya. Kaya lang importante sabihin ni Mayor na dapat humarap siya. Alright, okay, so ito na lang yun para malaman. Wala namang kinalaman si Mayor dito pero si Mayor may kasagutan na ibibigay sa amin. At malaki ang matutulong ng punong bayan dito sa problemang ito. Pinaghandaan namin to para kay Mayor Thank you. Sige, okay. We want to find out exactly the whole picture dito kasi disturbed, bothered ako sa situations na ang isang babae, kahit na bumangera, babae yan hindi dapat sinasapak, hindi dapat sinusuntok. Kahit na nasa katuwiran ka, pag sinapak mo ang babae, may problema ka You can just see the ridiculousness, yung kalokohan kataran ni Batigas. Baka pwede ho natin ipatawag dito ngayon. Kaysa naman puntahan ko siya sa kanyang lugar at para sabihin sa kanya, totoo ba? Agad naman tinawagan ni Mayor Ray San Pedro si Barangay Chairman Mario Batigas. Hello. Kap, may bisita tayo dito sa bisina. Baka gusto mo masyal dito. Si Kapen, Benton po. Nahanap ka para maipakita mo yung side mo. Mario, tatanong ko lang sa'yo. Paano na-inquest yun? Ano ba nangyari doon? Nangyari kasi, Idol, noong January 24, nagkaroon ng away yung babae. Away? Yung nag-complain sa kanya, at saka yung unay. Okay. Mayroon nagsabunutan sila, promotion. Inaawat ko na sila, tigilan nyo na yan, tama na yan. Hindi talaga mapilit. Gumit na ako ngayon, ipinasok ko yung katawan ko. Binaklas ko silang gano'n. Pagbaklas ko, napuna, kalmot ako dito ni Onay. Diyan, yung camera ko, may ebidensya dyan. Saka dito ko, malaki pa sa yan. Gumaling na.
Sa unang tanong pa lang ng bitag, mabilis agad ang naging depensa ni Kapitan Batigas. Kabel, ako'y tagapagtanggol din ng mga inaapi. Galit ako sa nang-aabuso. Unang-una, hindi ko sisirain ang pangalan ko para paluin ang isang ginang. Sasabihin ko na sa iyo, Mario, no? Opo. Tigilan mo ng pagka-media mo. Nasa lokal na pamahalaan ka lang. Ang isang media man, mananatili sa isang pagiging media man at hindi ning ka makikisawsaw sa pamahalang lokal dahil ikay chairman na. Wala kang karapatan manatili sa pagiging chairman dahil nalilito ka sa iyong papel. Hindi tama yung ginawa niya na pinalbod niya ako rito, tsaka nagano'n ako rito. Ay, bilang barangay chairman, kinasuhan ko siya ng direct assault. Mali ang performance mo eh. Pagdating sa barangay, tinurn over mo sa polis. Oh, kita mo ngayon. Ispido yung pulis na nag-aresto ron sa babae. Ang pulis hindi nag-aresto. Arestuhin mo to. Sasabihin, bakit? Kinalmut ako. So, boss, sandali na, i-blatter natin yan. Magdemanda ka na lang. Mag-direct filing ka. Hindi ko nakita eh. Dahil yung pulis o nagamit mo yung pulis, nasindak sa yung pulis, ginawa ng pulis yung katakuhan. Pati piskal, satamaan sa akin yan. Alam mo, kung ako na mag-iimbestiga, mayayari ka. Alam mo bakit? Susundan kita sa umpisa sa iyo hanggang sa pulisya. Yung pag-blatter mo sa babae, ikaw ang complainant. Wala kang karapatan because alam mo, self-serving yung ginawa mo eh. Matigas si Batigas. Ayaw nitong aminin na siya'y may pagkakamali. Katuwiran nito, siya daw ang naagrabyado. Kumatol ka sa babae, talo ka ron eh. Ang gentleman yun. Binibigyan mo ng leksyon? Kung binibigyan mo ng leksyon, ginamit mong kapangyarihan mo. Kontrabida ka ngayon eh, dahil mga iba tumulong-tulong na eh. Alam mo, mapang-api ka pa eh, kakahiya ka pa rin. Pakinggan mo to. Ito, wala na maraming satsat pa. Aaminin mo ang pagkakamali na ginamit mo yung dahas, ginamit mo yung kapangyarihan mo, pumatol ka sa babae, ginamit mong hukuman, ginamit mo yung mga at yan na inquest. At dito, nagkamali ka. Sa huli, lumambot din ng matigas na kapitan. Kung naging maras man ako na inutos ko na ipinahuli yung babae sa tanod, dahil dapat, gaya na sinasabi mo nga, dapat ang babae nirespeto, dahil nga lamang napahiya ako, pinaresto ko. Pero gaya na sinabi mo, kung kalabisan yung ginawa ko, pasensya na. Iyan ay humahanga ako. At ang bawat tao umaamin ng pagkakamali, may pagkakataon para magbago. Wala ba dyan yung complainant na pwede bang pagharap ko kayo, pag-ayos na lang kayo? Pwede ba? Sige, tawagin mo. Para masiguro ng bitag na sarado ng problemang ito, pinagharap namin si Onay at si Kapitan Batigas. Subalit, nagbangayan ang dalawa sa harap mismo ng bitag at ni Mayor San Pedro. Alam mo naman, dati magkaibigan tayo. Sana naman, tigilan na natin ang politika. Hindi po ako namumulitika. Kayo po ang namumulitika sa akin. Paano ako mamumulitika? Pero, paano ako mamumulitika? at dahil lang po yun sa mga sumbong sa inyo, di ba sinabi ko, pinagbantaan niyo buhay ko. Babanta ako, di totoo yan. Hindi na po ako kinanyan Huwag niya. mo ako sisirain kay Clinton po. Ito pa ka sinungaling. Hindi ako sinungaling, Kap. Namatay na sa akin ang Namatay sinungaling, na sa Kap. atin ang sinungaling. Ayaw ka na namin tao, pinusasan ako. Sa gitna ng pagtatalo ni Batigas at Onay, hindi sinasadyang nahulog din sa bitag ang lalaking ito. Ang katawan niya sa katawan ko, babae ako. Sino tong dagul na to sa harapan ko? Tanod po niya, tsaka bodyguard. Tanod ka? Tauhan daw siya ni Batigas. Siya ang barangay tanod na nagposas sa biktimang si Onay. Siya? Siya nagposa sa'yo? Siya? Ang pangalan mo? Julito po. Sabi niya, mahigpit yung poses mo sa kanya. Saan parte ka pinusasan? Sir, dalawang kamay. Sino nagposes? Siya po, si Julito. Gusto niya pa nga po sa likod. Sabi ko, Julito, hindi ako criminal. Baka pwede inom pa akong tubig. Dito, kinig ko sa akin ha. Nagsisinungaling ka. Isa pa ang tanong ko sa iyo. Pinusasan mo o hindi? Opo. Alright. Ba't mo siya pinusasan? So, pinusasan mo siya baka tumalon. Tama ang ginawa mo, pinusasan mo, nilagay mo sa sakyan. Tama. Pakiulit na sinabi mo. Tumingin ka sa akin. Tama ang ginawa mo, mali. Ayoko nang uulitin mo to. Tapusin na natin to.
siguro ikaw na lang humingi ng pauminhin sa kanya, Mario, para... Pumayag si Kapitan Batigas makipagayos sa biktimang si Onay. Subalit sa matinding sama ng loob, hindi ito sinang-ayunan ng biktima. Kung naging kalabisan man yung pagkilos namin sa'yo, pag ginawa namin na paghuli sa'yo, pasensya ka na. At ako naman, sabi ko nga, ang babae dapat irespeto. So naging kalabisan, sorry. Alright. Onay, humingi na siya ng dispenser. Nasa sa iyo kung patawarin mo hindi. Pero ito'y pagkumbaba niya na sa harapan ko na nakikita ko, pwede ba kayong mag-ano na? Ayaw mo. Sige. Kung ano man ang decision mo, decision mo. Alright. Sige. At baka abot na kay Mayor. Kung gusto mo magsampa ng demanda laban sa kanya, may karapatan ka. Okay? Hindi ka dapat mag-effect ng any arrest, lalo na yung pagpoposas, yung mga ganun, na talagang normally, mga peace officers lang ang nagpe-perform, mga police officers. Kung wala naman talagang crime na nagawa, talagang simpleng lang siya, argumento, maaaring imbitahan lang sa opisina mo bilang punong barangay para pag-usapan mo yung lahat ng mga bagay-bagay without leading to any criminal or civil case. Bilang public official, dapat meron kang patience to go about your duties na dapat i-anticipate mo na maaaring magkaroon ng mga ganong tense na moments na ikaw dapat ang mamamagitan. So, you should not utter words that is not befitting of your office bilang public official.